Aminado si Denise Cornejo na mahirap ang pinagdaraanan niya ngayon. Gayunman, desidido siyang papanagutin si Vong Navarro sa munay panghahalay nito sa kanya. Balita hatid ni Marisol Abduraman. Sa tanggapan ng abogado nilang si Attorney Howard Calleja, nagkita sina Denise Cornejo at Cedric Lee bago tumulak papuntang Taguig Prosecutor's Office. Nagpaunlak ng panayam si Cornejo. Desidido na raw siyang lumaban sa korte. Kailangan daw niyang ibangon ang reputasyon niya at ng pamilya niya. Nakadawit na po dito yung pangalan ko, reputasyon ko po, at ang mga pamilya ko at mga taong mahal ko. Ito po ang tamang paraan para mabigyan ng leksyon ang mga taong binigyan mo na ng kabutihan, sinuklan ka pa ng kasamaan. Suportado raw si Denise ng buong pamilya niya. Nasa ibang bansa ang ama at gusto raw sanang bumalik ng bansa. Pero pinigilan niya daw dahil ayaw na raw niya makalagdag pa ang pamilya sa isyong ito. Ang importante raw sa ngayon, maibalik ang dangal nila. Kaya hindi po ako uuwi na hindi nagbibigay honor, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa buong Pilipinas. Kaya ang inihain niyang reklamo laban kay Navarro ay rape. Hindi naman daw ito kontra sa ibinigay ng salaysay ni Denise sa pulisya noong gabi ng January 22. Totoo po yun. Yun po ang topic dito. Hindi ko po hinuhusgahan ng pagkatao niya. Hinuhusgahan ko po yung ginawa niya. But as far as we're concerned, we are confident that a crime has been committed against our client. Aminado si Denise na mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Ipinagpapasa Diyos na raw niya ang lahat. Dito na naging emosyonal si Denise. Nasasaktan din daw siya sa mga negatibong naririnig at nababasa niya. Kung ikakamatay ko, kung ikakakulong ko, hindi ako natatakot. At least, may nabigay akong kabutihan, may ginawa akong kabutihan, at naturuan ng leksyon. Hindi lang si Kuya Bong at yung mga taong na walang utang na loob. Opo, nasasaktan ako, pero nangingibabaw pa rin po yung prinsipyo ko eh. Hindi na sumama si Liz sa Taguig Prosecutor's Office nang ihain na ang reklamong rape laban kay Navarro. Pinanumpa ni Cornejo sa harap ni Taguig City Assistant Prosecutor Laarni Fabella ang kanyang 10 pahinang affidavit. Ayon sa affidavit ni Denise, noong January 22, tumawag daw si Vong pasado alas 8 na daanan sa kondo niya dahil may dalang pagkain. Binilin pa raw ni Denise sa guard na dadating ang aktor. Pero tumawag daw si Vong sa kanya dahil nalimutan ang unit number. Kaya nang pababa na siya, nagulat dahil nakitang nasa elevator na ang aktor. Kasama raw niyang pumasok sa kondo niya si Vong. Umupo ang aktor habang si Denise daw ay nagpunta sa kusina para maghanda ng pagkain. Inalok pa raw niya ng inumin si Vong pero sinabi nitong okay lang ako. Hinoplos na ni Vong ang buhok, likod at kamay ni Denise at di na raw siya komportable. Kaya sinabihan niya si Vong, "Kuya, ayaw ko. Sorry, hindi ko talaga ito magagawa." Nairita si Vong, hinila raw nito ang buhok ni Denise at hinila sa sofa. Pumatong daw si Vong sa kanya habang sinisipa raw ng aktres. Nakatakas siya pero naabutan siya sa kwarto at pinaghahalikan habang nagpupumiglas siya. Sa isang punto, nakahubad na raw ang aktor at pilit na hinuhubaran siya. Nararamdaman daw niyang dumampi ang maselang bahagi ng aktor sa kanya. Marisol Abduraman, GMA News.